Bayan, ito si BP Inday Sara Duterte, kauna-unahan nung nagkaroon ng posisyon sa national, vice president. Kasi lagi lang nandun sa Davao yan, di ba? Doon lang lagi lungga niyan, eh. First time niya rin nakahawak ho ng ahensya ng gobyerno. O, national, alin, yung DepEd. First time niya ito. Siguro, sabi ko nga nung nakaramba, di ba, siguro, nakita niya. Siyempre, alam niyo naman ng DepEd, isa sa pinakamalaking pinupondahan ho ng gobyerno yan. Kasi, ang ginagastusan ho dyan, mga pampublikong eskwelahan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, pag sinabing pampublikong eskwelahan, ang pinupondohan yan, ginagastusan dyan, mga mahihirap na estudyante. Di ba? Pampublikong eskwelahan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya ang laki ng pinupondo dyan. Isa sa pinupondohan ng gobyerno yan na napakalaking pera pondo. First time niyang nakahawak ng ahensya ng gobyerno. First time niya rin nakapwesto sa national o BP. Siguro nakakita niya yung pera ng DepEd. Siguro nalaki yung mata, no? Ma'am Sharon, siguro nalaki, no? Pintamin, be! Nalula siguro sa pondo ng DepEd. Daming pondo nito. May mga confidential fund pa. Ibig sabihin, pag confidential fund, pag sakaling may nangurap nito, hindi malalaman kasi confidential nga eh. Kaya ngayon, kahit iniimbestigahan na sa Senate, iniimbestigahan na sa House, para malaman kung saan na talaga napunta yung confidential, ang laging sagot, confidential eh. Bakit ko sasabihin? Putik, safe na safe, no? Putik ng laki siguro yung mata niya. Takaming pera nito, ah. Paano kaya natin uubusin to? Diba? Paano kaya natin uubusin to sa taong bayan? Nakabuti. Matulungin talaga, no? Isipin nyo, first time nga nagkabulil-bulilyaso. Daming hinahanap na pera, saan napunta. Isipin nyo, binadgetan, libu-libong eskwelahan kailangan i-renovate kasi tinatama. Kasi ang eskwelahan, mga kababayan, parang bahay din yan. Habang tumatagal, naluluma. Tinatamaan ng baha, tinatamaan ng bagyo. O minsan may palindol-lindol pa para kinakailangan, chinecheck kung matibay kasi mga estudyante nandiyan dyan, di pwede madisgrasya. So, kasama sa budget, kinukumpuni, nire-renovate. Isipin nyo, pinondohan niya, libo-libo kinakailangan i-renovate ang eskwelahan, Luzon, Visayas, Mindanao. Libo-libo budget, parang nasa 6,000 mahigit yata. Magkano lang ilang piraso lang ang naparenovate yata, parang nasa 100, 300 plus. Binadgetan ng libo-libo. Saan napunta yung pera na yun? Pasalamatan muna natin ito. Si Josie Pascual. Ako, maraming salamat po sa inyong palipad sa inyong regalo po. Josie Pascual, salamat po. O ngayon, renovate yung mga eskwelahan. Ngayon, meron din budget, libo-libo rin. Nagdadagdag na mga kwarto bawat eskwelahan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano nangyari? Parang ang natayo lang yatang mga kwarto, nadagdag Luzon, Visayas, Mindanao. Kung lalahatin, ito total, parang nasa 300, 100 plus lang din. Saan napunta ang pondo? Saan napunta? Confidential fund, 125 million, naubos lang ng 11 days. Tapos nag-post lang sa kanilang FB account, nagtatanim siya ng halaman, ubos na. Katindi, no? 125 million na, ubos na 11 days, tapos nag-post lang sila sa FB page nila na nagtatanim ng halaman ito si BP Sara, ubos na. Puti ka na, tinayo yung puno halaman dyan, yung umaabot hanggang ulap. Naubos agad. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba? Sana man lang bago naubos itong mga confidential fund na ito. Nakatikim man lang ng mga pondo yung... Isipin nyo, imagine nyo ito mga kababayan. Sino mga taga Metro Manila rito, Presto? Na ang mga anak nag-aaral sa publikong eskwelahan. 100% nakakabalita kayo ng mga teacher, kulang si ganito, kulang sa ganyan. Kulang tayo sa ganito, kulang tayo sa ganyan, kailangan natin ng pondo. Kaya nga minsan yung mga teacher natututo manghingi sa estudyante. Natututo magbenta ng mga candy-candy. Anong panahon ko ganun eh. Natututo magbenta ng kung ano-ano para makabiling eraser, chalk. Isipin mo mga eskwelahan dito sa Metro Manila, abot na ng kamay ng gobyerno. Marami pang pangangailangan.
Nagkukulang pa ng mga pangangailangan. Eh, paano pa yung mga eskwelahan doon sa mga malalayong lugar, Luzon, Visayas, Mindanao? Na halos hindi na maabot ng ahensya ng gobyerno. Paano pa yun? Di mas lalong maraming pangangailangan yun. Eh, yung ba nakatikim sa mga confidential fund? Yung mga teacher na napapanood natin sa mga eyewitness, probe team, mga documentary na programa ng mga GMA, ABS-CBN. Oh. Sama natin TV5, baka magselos. Ang TV5. Ay, TQ Quintana, salamat po sa inyong palipad po. Sa pakulay po ninyo. Oh, isipin nyo yung mga yun, yung mga teacher na nagbo-volunteer. Yung may napanood niya ako sa eyewitness, ano sabi ng teacher? Kaya naman daw niya mag-resign doon sa bundok, umalis na siya, punta na siya sa Kapatagan. Ba't di siya makapag-resign? Alam mo, naiyak nga ako, no? Nung pinanonood ko yung sa eyewitness, ano sabi ng teacher na ini-interview doon sa probe team? Kapag nag-resign na ako rito sa kabundukan, iniwan ko na sila, punta na ako sa Kapatagan, at siguradong may tatanggap naman sa akin, may trabaho nakaabang sa akin. Paano na lang daw yung mga estudyante doon sa kabundukan? Oh, hindi mapuputol yung kahirapan daw kasi walang nakakapagtapos doon sa pamilya. Kaya yung mahihirap, doon sa pamilya na doon sa bundok na, hindi natatapos ang kahirapan. Paano? Walang nakakapagtapos. Tuloy-tuloy lang yung kahirapan kasi walang pamilyang umaangat walang nakakapagtapos Oh. Ayun ba nakakatikim yung mga teacher na yun? Mabigyan man lang ng sabi ni Ma'am Sharon. Sabi ni Ma'am Sharon ko nito, saan ko pa dadala ang video? Siguro ma'am sa FB page ko na lang po, yung Chris Ulo. Opo, FB page ko na lang, Chris Ulo. Doon na lang po. O kaya naman sa FB account ko na Chris Faustino. Dito nag-uusap ang putik. Naroon lang to si Chris Ulo. Salamat po ulit from Tito Quintana. Salamat po ulit sa palipad pakulay po ninyo. Ma'am Sharon, pwede sa FB page ko, Chris Ulo. Ano nyo lang. I-search nyo lang po. Kung di naman po nakakayan ako, nag-effort pa ito si Ma'am Sharon. Oo. Ito na po, kahit di nakaayos. Oh my goodness. Mamaya ko na titignan, Ma'am Sharon, ha? Oo. Mamaya ko na po titignan. Salamat po, anak ko po, Sus Mariosep. Di sana man lang, nakatikim man lang yung mga yun. Pati yung teacher na, yung pinapanood pa rin ako. Araw-araw namamangka. Yung pinanggagasolinin niya sa bangka, sahod niya. Sana man lang, nakatikim yung mga yun. Kasi ako, mga kababayan, hindi naman sa pagmamalak, hindi naman sa hindi naman sinasabing Ay, salamat po, Janet Rosario ba? Janet Rosario, salamat po, Esconyan here, happy birthday. Akala mo ulo natin nyo pala, bestie friend ako. Ay, salamat po, Janet Rosario, ha? Esconyan. Esconyan din tayo. Kapapanganak ko pangalang pinapanganak pa lang ang nanay ko, Esconyan na ako. Uy, maganda ginagawa ni Yorme Isko Moreno sa Maynila. Putik Diba? Kita nyo paano mahuling kriminal bumaril doon sa niya. Yan tapos na kampanya. Walang niya ka, Chris Ulo, ma-showbiz ka talaga. Lahi tayo artista, di ba? Ito mga kababayan isipin nyo, hindi man lang nakatikim ba yung mga yun? Panggasolina man lang. Kasi ako mga kababayan ito napapanood nyo ba yung mga Jessica Soho, mga GMA, mga Kapuso, mga kung ano-ano nagpapatayo ng mga tulay? Nakapagpatayo ng tulay para makatawid yung mga estudyante. Isipin nyo mga estudyante, putik. Papasok, mga naglalambitin, tumutuloy sa tulay, tumutuloy sa lubid para makabagtas lang dun sa ilog. Kumbaga, buwis buhay bago man lang makapag-aral. Ang layo ng mga nilalakad. Kung ako ang sekretary ng DepEd. Parang politiko, kung ako sekretary ng DepEd, punong-puno ng confidential fund ang aking ahensya. Magtatalaga ako ng mga grupo-grupo. Luzon, Visayas, Mindanao, especially Visayas, Mindanao. Lahat kayo, magsikalat kayo. Mga grupo-grupo, distrito, magsihanap kayo, magsilakad kayo.
Para mga apostol lang. Ay, salamat po ulit sa palipad po. Naku, maraming salamat po. Sino ito? Ano bang basa rito? Oo. Black, Oo, sino ito? Si Sebrat Black Hershey. Salamat po sa palipad po. Kulay po ninyo. Dikit-dikit kasi. Hindi natin na basa ng tama. Magsikalat kayo. Visayas Mindanao. Special dyan, Visayas Mindanao. Maghanap kayo ng mga eskwelahan. Maghanap kayo ng mga lugar na kung saan mga estudyante buwis buhay, walang mga tulay. O pagagawa natin ng mga tulay. O, di ba? Kasi eskwelahan pa rin yun Pwede pa rin gastusan ng DepEd yun, di ba? Wala Parang mas nakakatulong pa sa DepEd minsan yung mga programa sa GMA, ABS-CBN, TV5, mga nagpapagawa ng tulay. Bakit hindi ganon? Ang dami nyo ng pera, Ma'am BP, ano bang gagawin nyo dyan? Nagtataka kasi ako sa inyo, ang dami nyo ng pera. Ano pa bang gagawin nyo sa pera? Ano ba plano nyo? Bumili ng kalawakan? Sus Mariosep. Ano sabi ng mga lolo natin, mga matatanda, mga nauna sa atin? Ang pera hindi madadala sa... Type nyo nga, tingnan natin kung makatugma sa utak ko. Ang pera, hindi madadala sa... Type nyo. Tingnan natin kung talagang naiisip nila sa utak ko. Sa hukay, hindi sa hukay. Ang pera hindi madadala sa hukay, hindi. Sa libingan, hindi. May nakahula, Tama, sino yun? Naku, comment of the day ka. Si Jim Ninja. Si Jim Ninja, shoutout sa'yo. Naku, comment of the day ka. Tama. Ang kayamanan, ang pera, hindi madadala sa impyerno. Anong sa langit? Anong sa hukay? Diretso impyerno yan. Parang tanga to si Chris Ugo. Tingin nyo, madadala nyo sa impyerno yan. Ano pang gagawin ng pera sa impyerno? Ma'am BP, ano pang gagawin dyan? Bakit sa impyerno? Chris Ugo, ba't naman sa impyerno? Siya mismo nagsabi. Siya magiging presidente ng impyerno. Ang langit ang sabihin ko. Kaya nagsabi niya, pag kayo namatay, ako pa rin ang presidente ng impyerno.